Ano ang tawag sa ginawa ni Jesus sa krus? Pagbubuwis ng buhay. Wala siyang kasalanan. Hindi niya deserve yun. Pero bilang pakikiisa sa ating mga makasalanan, pinasan niya ang krus at namatay siya para sa ating lahat. Pakikisama. Kaya yung kanyang pagbabayad ng buwis sa templo bilang pakikiisa sa mga Hudyo ay pahiwatig ng kanyang pakikiisa sa ating mga makasalanan na yung dapat nating bayarang parusa dahil sa ating kasalanan, siya na ang magbabayad. Hinatian niya tayo sa pagbabayad. Kaya nga si Pedro, hinatian niya sa pagbabayad ng buwis sa templo. Kunin mo nga yung barya dun sa bibig ng isda. Hindi pinaghirapan ni Pedro yung pambayad niya ng buwis kung paanong hindi din naman natin pinaghihirapan ang kaligtasang tinanggap natin bilang bayad sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus, hindi natin matutumbasan ng anumang halaga kahit ng isang salaping pilak. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis at para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus agad, ano ba sa palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad ang buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Maganda pong maunawaan muna natin ano ba ang tinutukoy ni Jesus tungkol sa usapin na ito ng pagbubuwis. Yung pong buwis na tinutukoy dito, hindi na po ito po hindi na yung pampamahalaang buwis, kundi yung buwis sa templo. Sa bawat Hudyo po na 20 taong gulang pataas, required sila na magbayad taon-taon ng halagang kalahating salaping pilak. Yung kalahating salaping pilak ay katumbas po ng 2 araw na minimum wage. So, sa atin ngayon, magkano na ba minimum wage? 480 na ba? 480 times 2, yun po ang halaga. Hindi na kinuwenta, no? 480 times 2, basta yun na yun. Yun po ang halaga ng babayaran nila taon-taon sa templo. Para saan yun? Yun ay para sa maintenance ng templo at gayon din naman para sa mga tauhan na kumikilos doon sa templo. So, bawat Hudyo, 20 years and above, kailangan po nilang magbayad. Bakit ito pinag-uusapan? Dahil inaakala ng iba na si Jesus ay subversibo talaga. At isa sa mga tanda ng pagiging subversibo, hindi mo nagagampanan yung basic duty mo bilang Hudyo. At kasama sa basic duty, yung pagbabayad ng buwis doon sa templo. Ngayon, tinatanong din ito at sinagot naman ito ni Jesus, hindi lang upang
ipagtanggol ang kanyang sarili na nagbabayad naman siya. Sa talakayan na narinig natin ngayon, tinatanong ni Jesus si Simon, yung bang mga kamag-anak ng hari, halimbawa, yung mga mamamayan ba ng isang bansa, nagbabayad ba sila ng buwis? Siyempre, ang sagot naman doon, nagbabayad ka naman pagka mamamayan ka. Yun yung pagkakaunawa natin ngayon, di ba? Lahat na halos ang nagtatrabaho ngayon, nagbabayad din ng tax. At kayo na at tayong lahat, kasama na ako, pagka bumibili tayo ng mga produkto, may binabayaran po tayong buwis. Bumili ka lang ng pagkain dyan sa mga fast food, meron niyang buwis. Bumili ka ng grocery mo, may buwis yan. Kaya lahat ng gawin mo, nagbabayad tayo sa estado ng buwis. Pero nung panahon ni Jesus, ang nagbabayad lang ng buwis, yung mga hindi mamamayan. Kasi, yung halimbawa, yung Imperyo Romano, marami silang nasasakupang bansa sa labas ng Roma. So yun ang nagbabayad para sa ikapagpapanatili ng pagtakbo ng kanilang bayan o ng kanilang bansa. Ngayon, sinasabi ni Jesus ito bilang pahiwatig na siya mismo, bilang bahagi, ang pagkakaunawa niya kasi, di ba, ang binabayarang buwis para sa templo. Ano ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas nung bata pa siya, nung hinahanap siya ng kanyang mga magulang? Taga saan daw siya, sabi ni Jesus? Hindi ba't ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Kaya yung templo, bahay niya yon. Sisingilin ako sa sarili kong bahay. Gets ninyo? Kaya yung diskusyon na ito ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng buwis. Ito'y tungkol sa pagkatao ni Jesus. Siya'y anak ng Ama. At kung nagbabayad ang mga tao, ang mga Hudyo, ng buwis para sa bahay ng Ama, dapat exempted siya dahil anak siya ng Ama na nakikinabang sa pagbabayad ng buwis. Pero ano sabi ni Jesus? Para wala na lang usapin, magbabayad na lang din ako. In short, nakikisama na lang si Jesus sa mga nagbabayad ng buwis. Yung kanyang pagbabayad, hindi naman niya deserve yun. Pero bilang pakikisama, ginagawa niya yon. Sabihin nyo nga, pakikisama. So nakikisama lang si Jesus. Pwedeng hindi siya magbayad. At itong word na pakikisama, ito ang susi para maintindihan natin yung unang talata na parang hindi naman kaugnay ng ikalawang talata. Kasi ang pinag-uusapan sa unang talata, yung kanyang pagpapakasakit at kamatayan at muling pagkabuhay. Anong kaugnayan nun sa pagbabayad ng buwis? Makinig kayo ha. Ano ang tawag sa ginawa ni Jesus sa krus? Pagbubuwis ng buhay. Wala siyang kasalanan. Hindi niya deserve yun. Pero bilang pakikiisa sa ating mga makasalanan, pinasan niya ang krus at namatay siya para sa ating lahat. Pakikisama. Kaya yung kanyang pagbabayad ng buwis sa templo, bilang pakikiisa sa mga Hudyo, ay pahiwatig ng kanyang pakikiisa sa ating mga makasalanan na yung dapat nating bayarang parusa dahil sa ating kasalanan, siya na ang magbabayad. Hinatian niya tayo sa pagbabayad. Kaya nga si Pedro, hinatian niya sa pagbabayad ng buwis sa templo. Kunin mo nga yung barya dun sa bibig ng isda. Hindi pinaghirapan ni Pedro yung pambayad niya ng buwis kung paanong hindi din naman natin pinaghihirapan ang kaligtasang tinanggap natin bilang bayad sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus, hindi natin matutumbasan ng anumang halaga kahit ng isang salaping pilak.
Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ngayon makikita ninyo yung kaugnayan. Kaya pinag-uusapan ang buwis dahil ang gagawin ni Jesus sa krus ay ang pagbabuwis ng kanyang buhay bilang pakikiisa sa ating mga kasalanan. Gets nyo na? Ngayon, ginugunita natin si San Maximiliano Kolbe, isang martir. Nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa isang ama ng pamilya na nooy bata pa. Bata pa lamang na nagkakaroon ng asawa at anak nung mabalitaan ni San Maximiliano na may 10 dadakpin at bibihagin. Sabi niya doon sa mga sundalo na dumadakip, yung isa dyan may pamilya, may anak. Ako na lang ang kunin ninyo kasi ako na may paring Katoliko at matanda na ako. At dahil doon, kahit wala naman siyang kasalanan, nagpabihag siya. At sa loob ng 15 araw, ginutom siya sa loob ng kanyang selda, hindi siya pinakain, habang siya ibinubugbog at sinasaktan. At pagdating po ng August 14, 1941, siya ay pinatay sa pamamagitan ng lethal injection. At ito po ay pagtulad kay Jesus na nagbuwis ng buhay para sa atin. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa ang panawagan ni Jesus na makiisa tayo sa Kanya. Kung paanong siya'y nakiisa para sa atin, nagbuwis ng buhay para sa atin kahit hindi niya deserve. Inaanyayahan niya tayo na magbuwis din ng buhay para sa iba. Hindi kinakailangan maging madugo. Hindi kinakailangang humantong sa lethal injection. Pero sa pamamagitan ng mga sakripisyong ginagawa natin para sa ating pamilya, bilang pakikiisa sa pagdurusa ng iba, sakripisyong ginagawa para sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, tandaan ninyo sa mga pagkakataong ito, ginagantihan natin o tinutugunan natin ang paanyaya ni Jesus na makiisa sa Kanya at maging katulad niya sa pagbubuwis ng buhay para sa iba. San Maximiliano Kolbe, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.